Hi guys, for today's video nga pala, ikukwento ko sa inyo paano yung experience namin na mag-travel ng may dalawang bata. Dahil kaming apat nga lang guys. Dahil apat nga kami guys, ang dami naming bitbit. 6 yung malalaki naming maleta at 4 na hand carry. Plus yung stroller. Pag nasa airport guys, mahirap kasi 3 yung tinutulak nyo. 2 lang kayong nanunulak. Pero syempre guys, kinaya naman. Carry lang. Pero pag na-check-in nyo na yung mga bagahe guys, yung malalaking maleta, okay na. Yung matitira na lang sa inyo, yung 3 hand carry nyo, tsaka yung mga bitbit nyo pang extrang backpack, ganun. Bali ako guys, meron akong extra isang sling bag at tsaka yung isa kong backpack. Pero hindi naman sila ganong malaki. Tapos si daddy naman, meron siyang belt bag. Tapos yung mga bata, meron silang isang maliit na backpack. Mga extra naming bag yun na guys. Buti na lang hindi kami na-control sa Manila International Airport. Pero ewan ko lang guys kung tsempuhan lang yung sa check-in. Kasi kami, mabait yung natapat sa amin. Ang sabi pa nga sa amin ay magaling kami dahil saktong 20 kilos lahat ng mga bagahe namin. At yung nakasabayan naman namin guys, bumaba din dito sa Bologna. Nag-excess daw sila guys, kaya nagbayad pa sila ng 7,000. Imagine guys, pabalik ka na lang, magbabayad ka pa ng ganoong kamahal. Kaya pag magkikilo kayo guys, saktuhin nyo o kaya bawasan nyo pa ng half kilos, ganun. Kasi minsan sa airport, mas mabigat yung timbangan nila. Pero yung sa amin guys, sakto lang yung tinimbang namin sa bahay at sakto lang din yung lumabas sa airport. So makikita nyo nga sa video guys, kumain na kami. Dahil dinner time nga to guys. Dahil si Ate Martina guys, ay buo na yung bayad niya, kaya yung pagkain niya, kamukha ng pagkain natin. At si Matia naman, yung pagkain niya pang baby. Pero hindi kinakain ni Matia yon guys, kasi kung ano yung kakainin namin, papakain ko din sa kanya. Hindi naman maubos ni Ate Martina yon, kaya parang hati sila. Masarap naman yung pagkain sa Turkish. Dahil nga gabi yung flight namin guys, oras din ng pagtulog nila, kaya hindi man din kami nahirapan. Kamukha lang ng pag-uwi namin ng Pilipinas guys, dahil gabi din yung flight namin. Natulog lang sila sa biyahe guys. Pag magigising ata sila, last 3 hours na lang o 2 hours na lang at lalapag na kami. Kaya hindi masyadong hassle. At wala din kaming naistorbong mga pasahero. Charis. Dahil breastfeed nga din si Matia guys, kaya pag kailangan niya ng gatas, ready to drink na. Dahil nga may bata guys, dito kami sa harapan pinaupo, yung merong pwedeng lagyan ng bed ng bata. Pero hindi ako nagpalagay guys, kasi mas gusto ni Matia yung hawak-hawak mo siya. Pag nilagay mo siya doon, putol-putol lang tulog niya. So ito na nga guys, anong ginagawa nila pag nakagising sila? Doon nga sa una kong vlog guys, makikita doon na doon sa screen merong Cocomelon, merong Blippi. Yun yung mga pinapanood nila guys, yung mga pang kids. Kaya hindi man sila naboboard. Buti na lang guys at mabait talaga sila sa biyahe, dahil wala naman akong daladalang mga laruan sa aeroplano para ipalaro sa kanila. Ito nga ang video na to guys, ay nasa Turkish na kami, waiting kami ng 6 hours. Wala, ganyan lang yung ginagawa namin guys. Pag nakakita kami ng playground, titigil kami, tapos ikot-ikot kami, naghanap kami ng makakainan. At lagi nga namin sinecheck yung gate namin guys. At yung gate naman lalabas naman 1 hour before ng flight. Kaya dapat guys nasa gitna kayo, kasi hindi mo alam kung nasa gate ka ng doon sa A o gate ka ng nasa F. Kung hindi guys, talagang ngarag ka sa kakatakbo ng gate mo. Kamukha nga yun ng na-experience namin nung pauwi kami sa Pilipinas. Nasa F kami, tapos yung gate namin nasa A. Kaya dulo-dulo, talagang takbo. Kaya nung pabalik na kami, alam na namin guys, nag-stay kami sa gitna. Tapos nung lumabas na yung gate namin, buti na hindi siya dulong-dulo. Nung naman lumapag na kami dito sa Bologna guys, ang bilis nga din namin nakalabas guys, nauna pa kami sa mga susundo sa amin. Kasi nung paglapag namin guys, parang wala kaming kasabayan, kaya parang yung eroplano lang namin yung mga taong na nandun. At sa immigration naman guys, dahil may mga bata tayong kasama, priority pa din tayo. Speaking of priority nga guys, maganda nga din yung may mga kasamang bata at mga senior, kasi lagi kang sa priority lane. Lagi kang nauuna sa pila guys. Depende naman sa'yo guys kung gusto mo magpahuli, pero ako prefer ko yung mauna para ma-settle down na sila sa loob. So ayun na nga guys, nung nasa Bologna na tayo. So pag uwi kayo ng Pilipinas guys, itago nyo yung 2 euro nyo, kasi pagbalik nyo dito, kakailanganin nyo yun sa cart nyo para pangkuha ng karelo. So kami guys, 2 yung cart namin, no? At isang pasigino. Tulad nga ng sabi ko, nahirapan kami sa pagtulak. Hindi naman matutulak ni daddy yung 2 karelo dahil mabigat yun. Ito nga yung ginawa niya. Una, tinulak niya muna yung karelo, tapos iniwan niya dun sa malapit sa exit. Sa exit ng arrivals, kung saan yung mga nagko-control. At ako naman guys, nasa likod niya ako, tulak-tulak ko na yung pasigino. Sabi niya sa akin guys, hintayin ko siya, pero hindi ko na siya hinintay kasi baka makontrol pa kami. Kaya konting tulak dun sa karelo at konting tulak sa pasigino. Hanggang nakarating na kami ng labas. So siya, binalikan niya pa yung isang karelo. Kaya na-control siya guys, kasi nakita na siyang bumunta doon at bumalik pa siya. Kaya tinanong siya kung meron pa siyang kukunin doon, wala na, sabi niya. Tapos tinanong sa kanya yung passport niya. At ang sabi niya, nasa asawa ko, at nasa akin naman talaga guys, pero nasa labas na ako. Kaya pinalabas naman din siya kaagad. At yun nga yung experience namin guys. First time nga nilang uuwi, silang tatlo, si daddy, si Martina at si Matia. At after 6 years nakauwi si daddy. At ako naman after 8 years nakauwi din ako ulit. Thank you guys kung tinapos mo tong video. God bless. Bye!